Pagkagaling nga namin magsaysay, nung pauwi na nga kami, ay may nakita nga kami ditong nagbebenta ng mga shells at pumunta nga kami din dito sa may palengke ng San Jose para nga mamili ng isda. Wala talaga akong balak pagbili sana ng ulam, pero nung nakita ko nga ng mura ng tilapia dito, 80 pesos nga lang ang kilo, ay napabili nga ako ng 2 kilo. Ulam na nga namin to ng 2 araw sa halagang 160 pesos at sobrang dami na nga niya. At eto nga, habang pauwi nga kami galing sa magsaysay, ay nakakita nga kami dito ng nagtitinda ng mga shells na nakatumpok-tumpok, pero hindi nga namin afford ang kanyang presyo kasi nga 50 pesos nga ang kilo. Bahay pa nga lang nito ay sobrang bigat na, kaya nga hindi na nga ako bumili. Akala ko kasi per balde ito, pero hindi naman pala. Dati raw kasi ay binibenta ito ng per balde, pero ngayon nga ay per kilo na at 50 pesos nga ang kilo. Biruin mo yun. Baka nga 5 peraso lang nitong shells na to ay 1 kilo na. At talaga namang makikita nyo, ang sobrang daming langaw talaga dahil nga sa malalansang isda. Meron nga rin alimango dito at malansa nga ang alimango, kaya talaga dagsa ang langaw dito. Napadaan nga rin kami dito sa palengke ng San Jose. Ayan, naglakad-lakad muna kami kasi dito nakapark yung sinasakyan namin sa malayo. Punong-puno kasi ang mga parking area dito at wala nga mapwestuhan na malapit-lapit. Pagkapasok nga namin dito, bumungad kaagad sa amin ang sobrang daming tao. Kabilaan nga yung mga nagtitinda dito at mga nagsasalita na sobrang iingay. Napakarami mo nga pagpipilian dito at napakarami mo talagang mabibili sa murang halaga. Basta nga magtiyaga ka nga lang magpipili. At magtiyaga ka rin talaga sa amoy kasi malansa, kaya hindi pwedeng pumasok dito yung mga sensitive. Bawal nga pumasok dito yung mga artist sa amoy. Charot. Ayan, nagtingin-tingin nga kami dito ng mga murang bilihin at may nakita nga kami ditong tilapia na nakalagay sa banyera. Pero nilagpasan muna namin yun. Naghanap-hanap muna kami dito sa unahan yung mga tumpok-tumpukan na hipon. Pero wala nga kaming nakita. Yun sana yung bibilhin ko. Request kasi ng mister ko at nung anak ko na naman ay hipon daw dito na yung tumpok-tumpok. At mura nga lang daw dito. Kaya nga nag-ikot-ikot muna kami dito para nga maghanap ng hipon na nakatumpok. Pero wala nga kaming nakita. Nag-ikot-ikot na nga kami dito. At napabalik nga rin kami dahil nga napagtanong nga lang namin dito ay yung tilapia nga. Bangus nga sana yung bibilhin itong kasama. Pero nakita niya nga na medyo bilasa na nga at parang alanganin na lutuin yung bangus dito. Kaya nga napagpasya na lang namin na itong tilapia ang bibilhin namin dahil nga nagulat kami sa presyo, 160 nga ang kilo ng tilapia sa bayan, pero dito nga ay 80 pesos lang. Tamo, kalahati na presyo dito. At kapag dito nga bibili ay 2 kilo na nga. Napakarami niya na be. Kaya nga napabili nga ako dito ng 2 kilo para nga may maulam din kami sa bayan. Tapos nga pag-uwi namin sa Ligaya, nabot pa nga ito sa amin ng 2 araw at 2 araw nga namin tong inulam. May dagdag na nga na isda yung aming binili dito. Kasi nga marami naman kaming binili kaya dinadagdagan nila. At kita mo naman sa isda na bagong huli siya at sariwang-sariwa. Alam mo naman ang itsura ng isda kapag hindi na sariwa tapos malambot na siya, di ba? Pero ito halata mo talaga na bagong huli. Yung isang tilapia nga dito ay 100 pesos nga ang kilo. Napabili nga rin ako ng 1 kilo niyan. Kasi nga parang magkaiba sila ng kulay pero parehas lang naman pala ang lasa. Sana pala doon na lang ako sa 80 pesos, di ba? Naghabol nga dyan yung anak ko kanina at sumama nga rin dito sa loob ng palengke at siya nga yung volunteer na magdadala daw ng isda. At eto nga kinabukasan nga iniluto ko na nga itong isda. Nilagyan ko nga muna yan ng asin bago ko nga nilagay sa freezer at tingnan nyo naman nagyayelo yung ibang isda iniluto na namin nung gabi. So ganito na lang for today's video. Thank you for watching. Bye!